So, ito na yung main business, ano, sir. Dito nag-umpisa ang lahat, Sir Rafi, di ba? Oh, ito yung ano, yung Gawaan. dipping, dipping method. Yan, tamtaman lang init ka yan. Oo. Dahil kung mainit, Oo. matagal, Matutunaw din. matagal lumaki. Yan. So, ganun lang. Tinda-tinda ka na lang. Gumagawa ka rin yan. Noong 90s. Ayun. Yan ang unang nego-negosyo ko, pero bahay-bahay lang ba? May tininda pa yan na rin ba sa inyo? Bibili niya sa hanggang sa baba. Oo. Kaya maganda, walang reject. Yung mga ganito. Pwede mong kunin ulit. Oo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Alright, so andito tayo sa Dagook Farm, dito pa rin sa Naga City. At kasama natin si Sir Rafi at si Ma'am Marlene Dagook. At si Ma'am at si Sir ay unang nakilala natin doon sa Thailand tour. Tour natin na about orchard at mga bees, bee farming. At doon ko nalaman na sila pala ang parents nila Randall, nila Randy, na mga sikat na photographers, wedding photographers dito sa Philippines. Okay. Sir, Ma'am, kwentuhan niyo naman kami dito sa farm ninyo. Gaano nakatagal itong farm? Ano itong farm nung nag-start kayo? Ano na to, since 1992 pa yung farm na ito. It all started because may candle manufacturing company kami sa Naga Sa city. Sa city. Kaso nagkaroon siya ng sunog dahil nga nag-overheat yung wax. Then we decided na dalhin namin sa farm. Sa farm para at least safe siya. Safe. Kaya noon Roland, and because si Mr. Dagook is a farmer by heart and by hand. Na-develop niya yung farm na as varied ang mga tanim, ang daming tanim dito, kung ano-ano. So malayong-malayo po yung itsura ngayon from the original na aquarium property. Basta nakuha namin to, grassland siya, tapos wala siya as in lang talaga. Pinabayaan nilang lote. Oo. Yung mga lumang gulong Lang. Bakit Sir Rafi, ang dami mong mga structures? Yeah, ito yung una naming bahay. Ito unang bahay. Kwan pa ito, yung tinaniman namin ito ng mahogani, puno ito ng mahogani. Noon. Noon. Hinarvest yung mga puno. Ito yung luma namin bahay. Parang bahay sa New Zealand, hindi? Si Ryan man nag-ano nito, nag-architect. Nag-architect. Hindi ninyo na po ginagamit to ngayon? Kapag ako makyat dito kayo? Kaya yung mga kahoy na yan, tanim nito. Galing sa mahogany mismo. Oh. Pero ito yung luma po siguro yan, to. Yan yung luma. Lumang bahay. Para sa train. Ano yan?
Ganda, oh. Eh, natigil na rin yun sila kuya. Ito naman dating greenhouse ni Randy. Ito. Oh. Ito yung greenhouse mo ng aquaponics. So, candle po yung main business ninyo. Yes po, oo. Lumaki yung mga bata and nakapag-aral sila. It's because of our candle business. Mm-mm. Gaano na po katagal yan? Yung candle, kasi edad ni Mitch yung candle namin, 1984. Oh, 1990, tama. matagal na. Tagal na siya. And lahat naman ng ito, it all started because of the candle business. Branch out na lang ng iba-ibang Ibang businesses. Pero yun talaga ang pinaka-mother. Paano kayo napunta sa candle business? Yun magandang kwento noon. Kasi yung si Mr. Dago kasi is a seaman. Sumasakay siya ng barko and umuwi siya. Kasi noon ng pagka-seaman ka, yearly ka, uuwi. Then yung mga bata is growing na sila. Si Randall, si Ryan, parang 10 years old na. Medyo takot na din ako kasi mga lalaki, sabi ko, kailangan mag-stay ka na, huwag ka nang lumayo. Sabi niya, ay, hindi kaya yung hanap buhay dito. Sabi niya. Sabi ko, God will provide. Tapos sabi niya, ay, hindi pwede yung ganun. Tapos, after 2 years ata, nakumbinsin na din siya magstay kasi nga mga teenager na yung mga anak niya. Mahirap pagka mother lang ang na walang father figure. Mahirap yun kasi mga lalaki nga. Yun, tinawag kami ni Lord para mag-serve sa Couples for Christ. Then, tapos sabi niya sa yung baptism, sabi niya, Lord, kung bibigyan mo ako ng hanap buhay dito sa land base, hindi na ako sasakay. And true enough, binigyan siya ni Lord ng hanap buhay. It all started that time, and hanggang ngayon buhay siya na business. Dahil nga sa ni Lord, sa promise ni Lord na, sige, at maganda naman yung yung purpose mo ng maganda naman yung hinihingi mo sa akin, granted, wish granted ang Kaya hanggang ngayon, hindi na talaga siya sumakay. Okay. So ito na yung main business, sir. Dito nag-umpisa ang lahat, Sir Rafi, di ba? Ito yung yung Gawaan. dipping Method. Dito po. Dip yan, balik-balik. Hanggang palaki ng palaki. Hanggang makuha mo yung tamang size. Tapos yung ito naman, itong makina ng Ito naman po. makina ng sperma. Ganito na, ganyan. Binabalot, apat-apat. Dati nag-deliver kami sa lahat ng branches ng SM, hanggang Visayas, Mindanao. Kaya nung pag-pandemic, nag-stop. Kaya ito lang natira. Kaya ngayon, mga simbahan na lang ito. Diretso sa simbahan. Mag-try tayo, kuya. Mag-try tayo ng dipping. Mag-dip ka, Yan, tamtaman lang init ka yan. Oo. Dahil kung mainit, matutunaw din. Matagal lumaki. Yan. So, ganun lang. Tinda-tinda ka na, gumagawa ka rin yan. Noong 90s. Ayun. Yan ang unang nego-negosyo ko, pero bahay-bahay lang ba? May tininda pa yun na rin ba sa inyo? May tininda sa hanggang sa mga Oo. Kaya maganda, walang reject. Yung mga ganito. Pwede mong kunin ulit. Kaya binibili namin yung yung mga titis baga sa sementeryo.
Oo. Binibili niya pa ba? Pagtapos ng haliwik, Halo. Oo. yun, marami man ang Kasi dadala. pwede mo i-recycle. Oo. Hindi naman sa ano yun, sa mga simbahan. Ano pa? Oh, sa mga simbahan. Ayun. So, ayun, andun yung mainit. Oo. May style din para tumigil yung tulo. Oo. Sir Rafi, matagal yon yung sumasakay ka sa barko. Matagal mula nung 1978 hanggang 1992. 92 na ako Kaya yung mga original na OFW. Oo. Ano pong trabaho niyo doon dati? Engineer ako sa barko. Okay. Second engineer. Oh, I see. Kaya hindi mo rin basta-basta i-give up kasi malaki ang sweldo. Mahirap sabi niya i-give up. Paano naman kayo napunta doon sa Candle? Basta from our ano yan, sa mga olds ko, ayaw na nila. At in God's perfect timing nga Walang yan. nagmana sa anak nila doon. Walang nagmana. Pinamana sa amin. Then, tama nag-start kami. It's Peña Francia Fiesta here. The day na nag-start kami, procession the next day, ubos lahat yung candle namin. Tuwang-tawa kami. Dahil madaling mabenta. From that day on, dire-diretso na siya. Tapos yung mga bata, tumutulong sila sa sa pag-innovate ng mga candles. Kasi binigay sa amin yung pinaka-ano pa mga sinauna. Yung gano'n, yung dinidip. Dipping. Dipping method. Tapos wala pa siyang tapos ang pangputol mo, kutsilyo, pero dahil nagtulong-tulong nga sila, ayun, nag siya na upgrade yung, yung craft. Then, maganda na yung buong, actually SM noon, kami, nagdadala kami noon, nationwide. Kaya lang, nung lumaki na yung mga bata, ayaw naman nila. Kasi iba naman yung mga passion gusto. nila. Iba yung passion. Oo. Sabi ko sa kanya, hindi naman natin pwedeng itigil yan. Kasi kung baga may utang na loob tayo dyan. Yan nag-start lahat. Kumbaga. Saka sabi ko, gift yan from the Lord. Huwag nating itigil. Kaya hanggang yung buhay siya, pero hindi na, not that, hindi na yung kasing nung araw na grabe yung production na talagang, na lang, yung kaya na lang namin. Kasi nga, walang gustong Daw tumutulong sila para sa pero ayaw nilang sila na. Dahil iba nga mga passion nila. Paano yun, ma'am? Gaano kadali o kahirap yung mamanahin mo na lang yung isang negosyo para ituloy mo? Actually, sa amin, siguro dahil si husband, mahilig talaga siya, saka persistent siya Ako hindi ako masyadong persistent. Pag nahirapan ako, ayoko na. Pero siya hindi. Sabi niya, dapat tuloy-tuloy. Kasi labor intensive ang candle. Pagka medyo iasa mo lang sa tao, mahihirapan ka din. Kaya inaral talaga namin, pati mga bata, inaral nila kung paano yung process ba? Pati gumawa ng mitya, magputol ng mitya. Alam na nila yan. Dahil dyan sila lumaki sa industry. Inaral namin. Tapos, pag nahirapan ako, paminsan umiiyak ako, sabi ko, tigil na nga yan, ayoko na yan. Dahil ako may trabaho naman ako sa bangko nag-work kayo. Sabi niya, wala namang enterprise na madali. Oo, lahat naman yan, mahirap. Dahil nung hindi siya persistent, siguro wala na din naman talaga nadala na lang ako sa persistence niya. Sir Rafi, yung nung early years ng business ninyo, napunan ba yung give up mo na trabaho? Pwede yun. Oo. Mas lumaki pa. Oo. Gaano kalaki yung negosyo nung time na yan? Anong year to? Yung kumbaga pinaka-prime, yung pinaka-malakas kayo? 92. Biglang lumakas yan dahil
may mga delivery na kaming palabas. Lalo dito noon, at August pa lang, akala mo pista dito, marami akong trabador, saka yung raw materials na sinatingan. Kaya maraming tao. Gumagawa rin kami ng mga scented candle, decorative. Lahat ng kung ano sa market, meron din kami. Kung i-describe natin yung negosyo na yon nung time nung 90s, gaano kalaki yan? Ilang employee, gaano kadami yung dinideliver ninyo? Gaano kalaki ang kinikita ninyo? Marami, medyo malaki din dahil dito sa Bicol, kami lang ang meron na candle. O yun, innovative pa din. Innovative. Yung may pinagmanaan pala sila. Kami lang ang may candle factory dito sa Bicol. Yun, naalala ko ngayon. The whole Bicol. Opo. Kayo lang. So the whole Bicol, sa captured market nyo yun. Captured na yan. Pati mga churches, mga malls, yan, sa amin lahat yan. Then nakakarating pa kami ng Visayas, ng Mindanao, meron din konti sa Mindanao noon. Ibig sabihin po, itong candle business, binigyan kayo ng magandang buhay talaga. Yes. Kaya hindi talaga pwedeng basta i-let go. Ganito man ang produkto kaya Ang laki nito, oh. Ganun na rin to, dipping din po to, sir. Hindi, makina na. Makina to. Kaya may diferensya na yan. Mas malaki yun, Yung dilaw. Ito. Ang laki. Ito yung Ano to, pang couples candle to, yung sa kasal. Kasal tayo ulit. Kailangan magpakasal. Oo. Kasi kung paborito mo yellow, di yellow. Oo. Union candle ang tawag dito. Sa simbahan po ito, sir. Marami sila order. Mahal to. Ano ngayon? parang 4,000 na yata ito. 4,000 ang isa. Tapos makina na rin yan, sir. Hindi, yung mano-mano, buhos yan. Buhos. Sa stainless. Maganda noon yan dahil yung ito, iba-ibang kulay. Noon. Ang ganda magano. Ito po yun, Oh, yan, yung sperma. molder rin to. Oh. Grabe ba ng proseso kang dipping na yan? Maputol ka ng mitsa. Ito. Oh. Tapos isaw-saw mo. Saka maghagod para magganito. May bumibili rin pa rin yan. Yan pa rin ang malakas. Oh. Yung sausaw. Gumawa daw sila ng mga pastel colors. Ayaw daw ng mga tao dito. Gusto Ayaw. nila mga pang-social, gusto nila yung mga traditional colors. Gusto nila yung mga matitingkad na luminous. Yung mga pastel colors, ayaw. Walang pantone-pantone sa ano eh. Pero sa Manila, okay yan. Oh, yun usually yung bumibili noon sa mga wedding, stylist. Masyado kang laging nauuna doon sa... Lagi hindi pa ready yung market. Hindi pa ready yung market. Ikaw mag-introduce. Oh, Kaya na, nakabiyahe na yan ng Hong Kong, Macau. and go. Spia yung pang ano mo, pang brown out. Ito. Yung pinakamalaki. Hindi mo mahirap, sir, tanggalin dito sa molde? Kapag malamig na, Kusa. kusang ano yan, luto na lang. Dati nung 90s, yan yung unang-unang laro-larong negosyo ko.
Yung mga apple, mga ganun. Yung mga uso nun apple, balimbing, kung ano ang mga prutas. Tapos yung nagmo-mold ka ng roses na bulaklak. Yan, napupuyat ako dyan, tapos kakapapasok sa trabaho. Tapos yung pagdating ng bill ng kuryente, ang mahal. Kasi yung double broiler na ganun lang. Sabi ko, ay. Wala bata pa nag-explore lang Tsaka yung relos mo direct na tubong lugar. Anong na yan? ABS na yan. Nasa ABS ako. Bago papasok, punta mo ng Divisoria. Mamamakyo ako ng mga yung chipipay na watch na digital na parang pantali lang ng buhok yung gano'n niya. Nabibili ko ng 8 pesos, ganyan. Benta ko sa ABS, 50. Tapos sabi ng mga natagi, ang mura naman. Pabilan ng 10. Kaya sabi ng kliyente ko, oh, late ka na naman. Inuna mo ng pagbebenta. Kailan naman nag-start na nag-venture kayo, Sir Rafi, ng iba-ibang negosyo like poultry? Sabagay, noon pa, bago ako bumaba ng barko, namuhunan muna kami. Ako lang dahil sa bangko mag-start ng business na nagbikiri ako. Pag nalugi, sakay naman ako sa barko. Ganon. Oo. Pagbalik, may ipon na naman. May ipon. May kapital naman. Minsan nagpapautang kami ng mga tila na yan. Mamalingki sa Divisoria. Kaya sabi niya, ano yung negosyo mo na palaging lugi? Kasi lahat ng chiki nakaano sa kanya sa bangko Wala ka namang linalagay na pundo. Sweldo ko. Sabi ko, hindi naman ako kumersyo na marunong magnegosyo. Ikaw ang dapat nandito sa negosyo. Dahil yung pinagtatrabawan mo, yan ang yumayaman. Hindi kayo. Pinapayaman lang yung ibang tao. Tama na nagsira yung bangko niya. Sabi ko, salamat, sabi ko. Blessing in disguise. So doon ka naman nag-full time then sa business. Nag-try lang ako sa niya, pero na-shock nga ako dahil siyempre ang kita niya hindi stable. Nasanay tayo pagka may every 15-30. May sweldo. Lumipat ako ng bangko ulit. Nag 6 months lang ako dahil inaaway na ako. Sabi ko, sige na nga, nagdire-diretso. Pero maganda rin naman yung couple na negosyo. May pros and cons. Paminsan, nasa-shock siya pag hinihingian ko siya ng resibo. Sabi, hindi pwede walang resibo. Kailangan may resibo. Kanya, pero ko yan, ba't hinihingian mo ko ng resibo? Sabi ko ako ang sa finance. Kaya mo sumunod. Yan, hanggang nasanay na din siya. Lahat ng mga expenses, binibigay niya. May mga resibo lahat yan. Pero struggle din yun sa umpisa So, ilang try, Sir Rafi, bago nyo nakuha yung success sa candle? Ilang negosyo yan na... Dami, Sir Buddy. Primero, bumibili ako ng mga dried fish dito sa Bicol. Dinadala ko sa Divisoria. Ang hindi ko alam, dapat bago mo dalhin yung goods mo sa Divisoria, may kontak ka ng makuha. May buyer ka. May buyer. Wala. May pagdating doon, ang bili ko dito ng mga dilis na dried, kuha ko dito mga 12 pesos per kilo. Pagdating doon, tinatawaran mo ng 12. Yes. Ay puno yung jeep ko. Ibang tumawag ako. Sabi niya, wag ka umuwi dito hanggang ni maubos. Hanggang ni maubos yan.
Kaya ginagawa ko, nagbaryo-baryo ako sa Antipolo. Oh, linakunin nyo. Oo. Pinapalitan namin ng buti, bakal, para matipon, maubos lang, para yung bakal, may binta ko naman sa junk shop. Yun, nakauli ako. Grabe. 1 month bago umuwi. 1 month, sir. Tapos, maraming trial and error na iba-ibang negosyo. Yan, bikiri. Tapos yung nagpano kami ng mga gold. Gold. Pautang, mga singsing, mga alahas. Kaya sabi ng tatay ko, sabi niya, yung negosyo mo na yan, kahit isang truck ipautang mo sa vehicle, kaya ubusin yan. Ang mahirap ka yan, yung maningil. Maningil. Oo. Totoo rin na, na mahirap talaga magpautang. Ano pa po mga naging negosyo ninyo? Tapos yung Baboy. baboy. Kayo nag-alaga? Hindi, bumibili kami dito sa mga... Kayo yung buyer. Sa community. Sa Manila. Buhay. Buhay. Ay pagdating doon, alam siguro ng didelibera namin na mas barato ang murang bilihan namin dito. Pumasok na sila ng Bicol. Sila na pumunta rito, kinalaban ka. Kaya stop na naman ako, lumabas naman ako para maghanap ng puhunan. Nagbarko na naman. Barko na naman. Yan hanggang huli itong kandila. Dito na talaga. Dito nyo naramdaman na dire-diretso na. Tuloy-tuloy na. Okay. Sir, ma'am, ano sa tingin nyo ang naging problema nyo doon sa mauna? Bakit nag-fail? Parang walang paalam kay Lord siguro na na inegosyo namin yan. Yung kandila, todo kami kaya hingi na kung anong bagay. Todo hingi. Bakit? Parang last card na. Last card. Dahil yung mga bata nga, teenager na Sabi ko, hindi pwedeng lumaki yung mga bata na walang father figure. Mahirap. Kasi di ba also yung mga drugs, Opo. Nagiging wayward yung mga bata dahil OFW yung yung isa na natitira, usually mother. Ayun. Ano naman po ang tingin nyong nagawa nyong tama doon sa kandila maliban doon sa pinagdasal nyo ng todo-todo? Bakit nag-succeed na yon? Yung siguro couple teamwork. Siya nasa tama-tama nga siguro talaga yung kasi siya nasa production and yun naman talagang hilig niya. And ako ang nasa admin. At yun naman nasa ang forte ko. Baga talagang pinagtugma ni Lord yung may division of labor kami. Tapos nag-complement. Nag-complement. Tapos yung very persistent. Saka hindi siya basta-basta susway ng mga negativism sa paligid. Kasi nga, sabi mo, bakit ang ganda ng trabaho mo? Bakit pagpapalit mo sa kandila? O hindi siya nasusway noon. Kumbaga, may focus talaga yung eh, kung wala naman talaga siya sa production, hindi ko naman kakayanin. Yun ang pinaka na nakuha din siguro ng mga bata na may grabe ang persistence niya. Pagka inisip niya yung isang bagay, iname niya, talagang hindi niya bibitawan yan hanggang hindi nakukuha rin. Tapos next na sa candle nga is yung poultry. Sa kanya din galing yun. Ayan, pinanganak yung poultry. Oo. Sabi niya, mag-poultry tayo dahil sabi niya, dahil yung mama ng dating border namin, nasa poultry business. Ininggan niya naman siya na ay sabi niya, Rabi, mag-poultry tayo, maganda yun. Ako yung ng mga ganyan, kasi livestock yan, di ba? Ang hirap, yun yan. Sabi niya, subukan lang natin, wala namang mawawala. Yun, nag-prospect naman yung poultry. Yung poultry, Naging contract grower kami. San Miguel? Bounty. Bounty. Vita Rich.
Tapos yung local indicator namin. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.